Isang maganda at pinagpalang umaga sa lahat ng viewers ng Ilaw Broadcast. Ito po si Pastor Luis San Fernando, ang Batangas for Christ Ministry, Philippines Church sa Barangay Coral na Munti, Agoncillo, Batangas, na nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa loob ng 30 minuto at sama-sama po tayong magbulay-bulay, mag-aral ng banal na salita ng Diyos. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia, sa Roma, Kabanatang 12, Romans chapter 12, beginning verse 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob na may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakahawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. So dito po makikita natin na ang mga mananampalataya ay iba't iba ang kaloob na ipinagkatiwala o ibinigay sa atin ng Diyos Ama. At ang ating pong ministeryo o paglilingkod sa Diyos ay batay po sa kaloob niya sa atin at batay din po sa panawagan niya sa atin. Our ministry to God, our service to God is based on God's gifting to us and God's calling to us. Kaya nga, gagalaw tayo o kikilos tayo, maglilingkod tayo sa Panginoon ayon sa kaloob na ipinagkatiwala niya sa atin at ayon sa panawagan niya para sa ating buhay. Hindi po ito exhaustive, ibig sabihin hindi po ni lahat ang mga spiritual gifts. Ito po ay, kumbaga, ay halimbawa lamang ng mga spiritual gifts.
Ang binanggit dito ay prophecy, service, paglilingkod, teaching, encouragement or exhortation, giving, leadership, and then acts of mercy or showing mercy. Pagkasalin ay pagkakawang gawa. Basahin ko lamang po yung aking sinulat. Ito bali ay bahagi din lamang ng aking naririnig sa ibang mga lingkod, kung ito'y aking isinulat. Remain faithful to what God has called you to do. You don't need to be a super apostle, an anointed prophet, a mega church pastor, or a superhero. You just do what God has called you to do. Ulitin ko lamang po, remain faithful to what God has called you to do. You don't need to be a super apostle, an anointed prophet, a mega church pastor, or a superhero. You just do what God has called you to do. Maging tapat po tayo doon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Sabi ko nga kanina, ang paglilingkod sa Diyos ay batay sa kanyang gifting o kaloob sa atin at batay din sa kanyang panawagan para sa atin. So yung panawagan niya, batay din sa kanyang gifting. Baga magkakasunod. May kaloob ka at yung kaloob mo, yun ang gagamitin mo para maglingkod sa Diyos. Doon ka tinawag ng Diyos. Paglilingkod na yon, at maging tapat ka, gampanan mo yung gawain na kung saan tinawag ka ng Diyos. Una, doon sa ating teksto, kailangan na gagamitin natin yung mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin. Sa talatang 6. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kailangan gamitin, hindi kailangang isang tabi o pagwalang bahala. O hindi kailangang wala kang ginagawa sa gawain ng Diyos. Wala kang ginagawa sa iglesia o sa lokal na iglesia kung saan ka inilagay ng Panginoon. Sabi nga rito sa talatang 11, hindi ko na binasa, babasahin ko ngayon. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. O gamitin natin yung mga kaloob na pinagkatiwala o ibinigay sa atin ng Diyos at magpakasipag tayo. Huwag maging tamad at maging taos puso o buong puso ang ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating hangarin yung tayo ay maging sikat o pamoso o maging katulad tayo ng ganitong sikat na ministro, ganitong sikat na ministro o pastor o lingkod ng Diyos. Pagkat yun ay kaloob at tawag ng Diyos sa kanya at iba rin yung
tawag o kaloob ng Diyos sa atin. Pero sabi ko nga kanina, maging tapat lang tayo, no? Remain faithful to what God has called you to do. Maging tapat ka lang kung saan ka tinawag ng Diyos o kung ano ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Kung ano ang nais na ipagawa sa iyo ng Diyos. Sa ministeryo po, kung tutuusin, ay hindi nga pagalingan, no? There's actually no place for competition in the body of Christ. There is actually no competition in the body of Christ, but actually should be complementation. Pag ginagawa natin ang kaloob, ginagawa natin yung ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nagko-complement tayo sa isa't isa. Nagkakatulong-tulong para ang iglesia ay tumibay at ang gawain ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay umusad. Nais ko lamang ding basahin yung isang meme, no? Isang meme na nabasa ko sa Facebook. Sabi rito, don't compare your ministry to others. Let me just repeat, don't compare your ministry to others. Some ministries look great, but there are great flaws or pretending or doing wrong. So maaari may mga ministeryo, hindi naman to siguro judgmental. No? It's real talk, kumbaga. No? Maaari may mga ministeryo na talagang dakila tingnan, mapapabilib o hanga ka. Pero posible na may mga pagkukunwari doon o kaya naman may maling nagagawa. No? Some don't have great ministry but they are faithful. Iba merong maliit na ministeryo, hindi dakila o hindi malaki, pero tapat sila sa pagkatawag ng Diyos sa kanila. Some are just a ministry to support others. O may posible yung ibang ministeryo para suportahan, no, yung ministry ng iba, katulad ng mga para-churches, para-church organizations. No? Halimbawa, yung mga ang ministry nila ay paglilimbag ng mga Christian literature o pagbibenta ng mga Christian literature. No? Babasahin, yun ang ministry nila. Very obvious that is a support to other churches, other Christians, and other ministers or other pastors. No? So may hirap na nagmi-ministeryo ka na hindi ka nagbabasa. You have to read and you have to study. No? Some have ministry to guide the ministry of others. So yung iba naman, maaari ang ministeryo nila ay para gabayan yung ministeryo ng iba. No? Sila kumbaga yung nagiging nasa likod ng isang dakilang ministry. No? Sumusuporta o gumagabay. We have different ministries and seasons and different uses in the kingdom of God. So iba-iba yung ating paglilingkod. Pwede iba-iba din yung ating kapanahunan. Halimbawa, sabihin natin, katulad si Dr. David Yonggicho, tapos na yung panahon niya dahil namatay na siya.
O si Evangelist Reinhard Bonnke. Tapos na yung panahon niya dahil namatay na nga din siya. Tama po yun. We have different ministries and seasons and different uses in the kingdom of God. So iba-iba yung ating ministeryo at panahon ng paglilingkod at iba-iba yung pagkagamit ng Diyos sa atin. Ang mahalaga, wala dun sa ating teksto, ginagamit natin yung mga kaloob na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. No? We are using the gifts that God has given us na tayo ay masipag sa paglilingkod na nais ng Diyos para sa atin o sa paglilingkod na tawag ng Diyos para sa atin at buong puso tayong naglilingkod sa Panginoon. Bottom line is, every one of us will be accountable to God. Bawat isa magsusulit kanyang buhay at pag isusulit niya o mananagot siya sa Diyos, isusulit niya sa Diyos kung paano niya ginamit, kumbaga, yung mga spiritual gifts na pinagkatiwala sa Kanya. At least a believer receives at least one spiritual gift. No? Bawat mananampalataya, kahit iisang spiritual gift, tiyak na may tinanggap. So every believer receives at least one spiritual gift. Hindi pwedeng wala. Kasi ang Diyos naman na nagkakaloob eh. At binibigay niya yun para magamit nga sa konteksto ng ating church life, ating ministry. Na nais ng Diyos ng ating lokal na iglesia ay our local church should be built up or should be edified. Good morning po, Pastor Winla Chica. Because it is the body of Christ, the local church that we belong to is the body of Christ, and the Lord wants His church to be built up, to be edified, to be strengthened. And in the larger context, the kingdom of God is advanced. O mas malawak na konteksto, ang kaharian ng Diyos ay umuusad at naipapalaganap because the church serves as the vanguard of the kingdom of God. We are the advanced guard. Tayo yung iglesia, bawat lokal na iglesia. Yan yung unang lumulusob, kumbaga, sa kaharian ng kadiliman para wasakin ang mga gawa ng Diablo sa pamamagitan ng ating mga pangangaral, sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Una ang pananalangin, pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, iginuguho o binabagsak natin ang kaharian ng kadiliman. So, wherever the church goes, the kingdom of God goes. No? Saan man dumadako ang iglesia, dala-dala niya o naroroon din ang kaharian ng Diyos. So, ito po ay pag-uudyok sa atin, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, na ang Diyos ang una, tumawag sa atin, pangalawa, pinagkatiwalaan niya tayo ng spiritual gift at kung ano yung ating magiging paraan ng paglilingkod, the ministry that we should do in the body of Christ, batay doon sa kaloob na ibinigay niya sa atin, no? Yun yung magiging tawag niya sa atin kung pinagkalooban niya tayo ng, sabihin natin, gift of prophecy, then God has called us to prophesy. Maaaring hindi naman talaga propeta, but God has called us to prophesy. Mag-prophecy o magpahayag tayo, no? Hindi kasi natin pwedeng angkinin, kumbaga, yung mga gifts, bagamat pinagkakatiwala sa atin, hindi natin siya pwedeng sabihin na atin. It is still God's. God has given us the spiritual gifts that
we should use. Baga, wala siyang permanent address eh. Sabihin natin, pinagkatiwala sa atin ang gift of healing. O di gamitin natin yung gift of healing. Pero to claim na lalagay natin, halimbawa, Luis San Fernando, healer. Pangit na po yun. Baga, we are robbing God of His glory at parang gusto natin palabasin. May permanent address yung gift of healing sa atin. A gift of healing can be manifested, but we should never claim that the gift of healing is resident in us. It's still God's gift. Siya yung nagtatakda kasi. Pero kung ano yung pinagkaloob sa atin, gamitin natin dahil yun ang sabi ng teksto eh. Ano po? Kasi yun yung tawag niya sa atin at yun yung magiging ministeryo natin sa kanyang katawan. Basahin uli natin. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Gamitin. Should use the gifts that God has given us. No? At sabi nga doon sa talatang 11, magpakasipag. At buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Now, batay sa ating pagiging tapat sa Panginoon, sa gift at calling na pinagkatiwala o binigay niya sa atin, siya rin na magpapasya kung tayo ay mapagkakatiwalaan niya ng mas malaking ministeryo. Pero hindi nga natin pwedeng ikumpara ang ating sarili sa iba. Tingnan po natin halimbawa si Andrew. Sino po ba si Andrew? Yung kapatid ni Simon Peter. Di po ba mababasa natin sa Gospels na siya ang naging instrumento, kasangkapan, para madala si Simon Peter kay Lord Jesus Christ. Si Andrew ang nagdala kay Simon Peter sa Panginoong Jesucristo. So, iisang tao yung nadala niya sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang kapatid, si Simon Peter. So, sino naman si Simon Peter? May pangyayari na si Simon Peter nakapangaral sa napakaraming tao, 3,000 ang naligtas, saklat ng mga gawa, at may pangyayari din na nakapangaral siya sa mas maraming tao at 5,000 naman ang naligtas. So, pwedeng Andrew ka, na iisa ang nadadala mo sa Panginoon. You win one soul, you bring one soul to the Lord. O maaaring Simon Peter ka, preacher to the multitudes, no? Nangangaral ka sa maraming tao. Pero again, there is no point of comparison. Kasi batay iyon sa gifting at katawagan ng Diyos para sa iyo, na yun na magiging ministeryo o paraan ng paglilingkod mo sa Diyos. Lamang sinasabi ko nga, kung mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay, that principle naman nasa Bible din, di ba? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay, at ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Ito ang sabi ng Panginoon. No? So, if we remain faithful to what God has called us to do, may possibility na tayo tapat, masipag tayo, ginagamit natin yung mga kaloob na pinagkatiwala niya sa atin, masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon, buong puso tayo naglilingkod sa Panginoon. May posibilidad na tayo ay pagkatiwalaan niya ng mas malaki. Ano, kung sakali man na maliit ang ating ministeryo, for example, we are just pastoring 50 or 100 people, yun din naman yung alam ng Diyos na capacity natin, no? Alam ng Diyos na yun lang yung kaya nating i-handle. Huwag na tayo maging ambisyoso pa na gusto natin halimbawa na mega church, no? Kung hindi naman yun ang gifting at hindi naman yun
hindi din naman yun ang katawagan ng Diyos para sa atin. Mahalaga, mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon. Masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo tamad at buong puso tayo naglilingkod sa Panginoon. Mahirap kung di natin gagampanan o gagawin yung nais ng Diyos na dapat nating gawin. No? Nangyayari din naman po yun. Nalilihis tayo ng landas. No? Nalilihis tayo ng landas. O posible naman no, na nagkakaroon tayo ng inggit sa ating puso at nawawalan tayo ng tiyaga. So, titigil tayo sa paglilingkod. No? Posible nangyayari yan eh. Marami ng kaso ng casualties, no? Tinatawag na casualties sa ministries na umalis na, di ba? Umalis na. Sawa na, kumbaga, o kung whatever reason. Kaya, babantayan natin ang ating puso at babantayan natin ang ating sarili. So, isang meme uli sa Facebook. No? We can learn from the memes that we are encountering in Facebook. Your work can have eternal significance when it is done for Christ. Your work can have eternal significance when it is done for Christ. Yung ating ginagawa ay posible, no, na may eternal significance. Pang buhay na wala hanggan, yung impact, yung significance, yung epekto kung ginagawa natin para sa Panginoon. Sabi nga, nalimutan ko na lamang yung author, pero I think it's popular quote, di ba? Only what's done for Christ will last. Only what's done for Christ will last. Yung mga bagay lang na ginawa para kay Kristo, yun lang ang magtatagal. Yun lang ang mananatili. No? Then sabi ni Charles Haddon Spurgeon, no? C.H. Spurgeon, you are as much serving God in training your own children as you would be if you lead an army to battle for the Lord. So let me just repeat. You are as much serving God in training your own children as you would be if you lead an army to battle for the Lord. So, naglilingkod ka rin sa Panginoon kung hinuhubog mo ang iyong mga anak sa tamang daan, tamang pagkakilala sa Panginoon, tamang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Lilingkod ka rin sa Panginoon. Tulad nung isang army. Nangunguna sa isang army na nakikidigma para sa Panginoon. And there is truth in what Charles Spurgeon has said, no? So, hindi yung laki o galing o natin yung parang kabilib-bilib, kahanga tayo sa mata ng tao, kundi yung, ito ba yung tawag ng Diyos para sa akin? Ito ba yung dapat kong gawin para sa Panginoon? Halimbawa, this is just an example. Tinawag ka para mag-intercede, manalangin doon sa mga hindi paligtas. Ako naniniwala po ako ng lubos na I'm a strong believer in this. No? Una palagi ang panalangin, ang intercession. Kasi mahabang panahon po, mahabang mga taon, there are demonic or satanic strongholds in a community, in a city, or in a country. Let's just take an example, India. India, most of them are Hindus. They believe in at least 33 million gods. So, yun ang sinasabi, 33 million gods.
lahat halos sinasamba sa India. No? Ahas, daga, unggoy, kahit ano, sinasamba doon. Elepante. Lalo ang baka, di ba? Sagrado sa kanila yung baka. Pag hinagat ka ng baka sa India, walang tutulong sa iyo. Bawal nga sa kanilang kumain ng karne ng baka. Do you think na sa tagal na panahon na ang India ay teritoryo ng mga demonyo, no? Kasi yung Hinduism, di naman sa Diyos yan. Talagang pandarayat kasi nungalingan ng diablo yan, no? Do you think mga Hindus, mga taga-India, ay basta maniniwala sa claim natin na si Lord Jesus Christ lang ang tanging Panginoon tagapagligtas? Hindi po. Pwede tanggapin nila si Jesus. Isa sa mga Diyos, one of the many gods. Pero our claim that He is the only Lord, Savior, and He is the only God in the sense that you can know God the Father through Him. No? Kasi sabi niya, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, sabi ni Lord Jesus. Makikilala mo ang Diyos, pamagitan lang ni Kristo Jesus. At sinabi rin sa Gospel of John, di ba? No one has seen God. No man has seen God. But the Son of God, God from God, the Son of God, He has revealed Him. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos, subalit ang bugtong na anak, ipinahayag siya o ipinakilala siya. So makikilala lang ng tao ang Diyos sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Pero hindi yan tatanggapin ng mga Hindus. So, anong dapat natin ngayon? Mag-umpisa tayo sa panalangin. We battle against demonic spirits. We bring down demonic strongholds, satanic strongholds in the lives of people, in a given community, in a given city. And that the Lord will send His holy angels. The Lord will send His holy angels to bring down demonic and satanic strongholds. That when we preach the gospel, the light of the gospel will penetrate their hearts and minds, and the glory of the Lord Jesus Christ will be revealed to them. So, dun ka tinawag, intercession. Pwede mo bang ipakita yung ministry mo? That is stand before God. Walang pwedeng makakita nun, kundi ang Diyos eh. At siguro kung meron kayong team, kayo. Alam ninyo na yun ang ministry nyo. You are all intercessors. But intercession is done before God, never before men. Hindi nakikita ng tao. Pero tapat ka dun sa ministry na yun, intercession. Gantimpala ng isang sikat na mga ngaral, sikat na pastor, maaari, gantimpala mo rin. Kasi isang Diyos ang pinaglilingkuran natin na tapat, mabuti. Pagpapalain niya ang mga lingkod niya at gagantimpalaan niya ang lahat ng tapat at mabuting paglilingkod. So, just do what God has called you to do. Gawin mo kung ano yung pagkatawag ng Diyos sa iyo, saan Kanya tinawag na ministeryo, gawin mo yon. And it is the Lord who will reward you. It is the Lord who will reward you not only in eternity, but also in the present time. Let us not think na ang reward ng Diyos ay sa kabilang buhay lang, sa eternidad. Hindi po, kahit dito sa lupa. Habang narito tayo sa mundong ibabaw, pwede po tayong gantimpalaan ng Diyos
kung tapat at mabuti ang ating paglilingkod sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo mapagpala. Nais ng Diyos na tayo mapagpala at nais niya. Nasa puso niya, gantimpalaan ang lahat ng tapat at mabuting paglilingkod sa Kanya. Ayan po ang ating pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Tayo ay may mga kaloob na tinanggap buhat sa Diyos. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Magpakasipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong maging tamad at buong puso tayong maglingkod sa Panginoon. Maging tapat tayo sa Kanyang pagkatawag sa atin. Maging tapat tayo sa nais niyang ipagawa sa atin. Huwag nating ikumpara ang ating sarili sa ginagawa ng iba. Huwag tayo mainggit, huwag tayo managhili, huwag tayo magkumpara sa isa't isa. Pagkat ang totoo, there is actually no competition in the body of Christ, but complementation. We complement each other. No? Kakatulong-tulong tayo. Ang katawan ni Kristo, the body of Christ, would be strengthened, would be built up, would be edified, and the kingdom of God will be advanced to the glory of God and to the praise and the honor of the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tayo po ay mananalangin sa pagwawakas ating pagbubulay-bulay ng banal na salita ng Diyos sa umagang ito. Panginoong Diyos, Ama sa langit, marami pong salamat, Panginoon, sa grace, sa biyaya, kagandahang loob at oportunidad, pagkakataon na binigay mo sa amin sa umagang ito, sa araw na ito, para kami po ay mag-aral at magbulay-bulay ng banal mong salita, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa anumang mabubuting bagay. Nagaling sa iyo, Panginoon, subalit pinakita mo, O Diyos, ang iyong kabutihan. Pinakita mo, O Diyos, ang iyong habag sa amin. Pinakita mo, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon. You have shown grace. You have shown mercy. And you have shown love to us. Salamat, Panginoon. Kulang ang salita para kami magpasalamat. Pero salamat. Pinagkatiwalaan mo kami. Salamat. Pinili mo kami. Salamat, tinawag mo kami, Panginoon. Ama, magang ito, kakatiwala namin sa iyo, aming buhay. Aming mga mahal sa buhay. Naging mga tao na pinagkatiwala mo sa amin. Para sila'y pangunahan, turuan, ang banal mong salita. Panginoon, kalooban mo nawa ang masunod, kalooban mo nawa ang maganap sa aming mga buhay. Hindi ang aming sariling kalooban, O Diyos sa mabanal, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Let your will be done in our lives. Not our will, but your will be done, Father in heaven. Bigyan mo kami ng maamo at masunuring puso. Bigyan mo kami ng maamo at masunuring espiritu. Na lagi kaming susunod sa iyong salita. Lagi kaming susunod sa iyong kalooban. Batay sa iyong salita, Panginoon. For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways, says the Lord.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. My thoughts higher than your thoughts, says the Lord. Panginoon, alisin mo sa amin yung pagdidepende sa aming sarili. Aming sariling kaisipan, sa aming sariling kakayahan. Di manguna ka, pangunahan mo kami. Lead and guide us. O Lord, lead and guide us by your Holy Spirit. At dalhin mo kami, Panginoon, isang paglilingkod sa iyo. Aming puso ay puno ng kagalakan. That our hearts will be full of joy. And you will fill our mouth. You'll fill our mouths with laughter. Panginoon, pupunuin mo ng halakhak na aming mga labi. Sapagkat papagtagumpayin mo kami. Kayo ang aming Ama sa langit, alubusan nagmamahal sa maadama namin ang puso mo. Ang puso ng isang ama na napakalalim, napakadakila ng pag-ibig mo sa amin. At kami, mga minamahal mong anak, na nais mong ipagkaloob sa amin lahat ng mabubuting bagay magagamit namin sa aming buhay at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang gawa ng aming mga kamay. Mapagkatiwalaan mo kami ng malalaking bagay. We can really experience, O Lord, in the name of Jesus Christ, abundance, joy overflowing, and abundance, superabundance of all things in our lives and ministry. You will prosper us, O God, for your Son Jesus Christ had come to give his life and to give us life to the full. We bow before you, we worship you, we adore you. We honor you, righteous Father in heaven. Through your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. In his holy name we pray. In Jesus' name. Amen. Muli ito po si Pastor Luis San Fernando ng Batangas for Christ Ministry Philippines Church. Papasalamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa programang ito ng Ilaw Broadcast. Glory to God, glory to Jesus.